political will. Siguro, magmura na ang Pangulo. Di ba? Magsalita na sana, pura! Diba sabi niya, putangin na kayo! Ikukulong ko kayo! Sabi po ni Zubiri, kailangan magmura na ang presidente. Tangin na kayo! Namimiss ni Zubiri si Pangulong Duterte. Namimiss po ni Zubiri ang Pangulong Duterte sa kanyang pagmura. Sinasabi ko pakinggan natin We need to create amend any more laws. Napakahigpit po ng Anti-Smuggling Act, Agricultural Smuggling Act na napirma ni President Marcos. It needs political will. Siguro, magmura na ang Pangulo. Di ba? Magsalita na sana, pura! Ikukulong ko kayo! Para matakot sila. Yan ang siguro kailangan ng gawin ng Pangulo. Kasi alam ko, puso ng Pangulo nasa taong bayan, lalo sa ating mga magsasaka. Because he was Secretary of Agriculture, concurrent Secretary of Agriculture for at least a year. And so, nasa puso po niya ang adikain ng ating mga magsasaka. Mali ka dyan, Zubiri! Kala ko matalino si Zubiri, mga ka-reaction na. Kala ko matalino yung taong to. Tama yung sinabi niya, kailangan magmura na si BBM. Kailangan paano magmumura ang isang kuting? Paano magmumura ang isang kuting? Hindi naman yan si Digong. Pag nagmura yan, tatawanan lang ng mga tao. Sasabihin ni kuting, putangin na ninyo, magbago na kayo, ikukulong ko kayo. Ano sasabihin? Magkakaroon ng rigudon sa social media. Sabi ni Zubiri, ang puso daw ni Bobong Marcos nasa agriculture. Mali yun, Zubiri. Alam ni Bobong Marcos na ang pera nasa agriculture. Kala ko matalino si Zubiri. Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon Mayor Magalong tsaka si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay nagkasalpukan. Nagkasagutan po sila, mga ka-reaction. Kaya dapat ang dalawang to, dapat talaga magkaisa ng dalawang to no? Ang unang bumanat yata si Magalong. Tapos bumwelta po si Senator Marcoleta. Pero dapat, di ba, malaman po ni Magalong na wag niyang babanggayin si Marcoleta. Kasi parang bumabangga ka sa isang napakabuting tao. Bakit si Marcoleta pa ang babanggayin mo? Anyway, mga ka-reaction, kailangan po natin mag-subscribe ngayon. Bakit kailangan mo mag-subscribe sa Reaction TV PH? Dahil nanonood ka lang araw-araw sa Reaction TV PH. At mga ka-reaction, hindi ka pa nakasubscribe pustahan tayo, hindi ka pa nakasubscribe. Ayan mga ka-reaction, subscribe ka na, ka-reaction. Nakikita po ninyo ang ating silver play button, nakasulat po dyan, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po, nakikita ninyo, pinasulat po natin ang kanyang pangalan sa ating silver play button na kung saan ibibigay po natin sa Baguio tuloy. Sa Baguio, malay natin pupunta ng Baguio ang Pangulong Duterte, magmi-meet up na lang kami. Pangulong Duterte, okay, bibigyan kita ng silver play button, meet up tayo sa Baguio. Saan ka galing? Sa Davao. Ikaw saan ka galing? Sa Cebu. So, meet up po tayo sa Baguio. Anyway, mga ka-reaction, gusto po natin makuha yung gold play button para madalawa pong plaque ng pasasalamat ang maiaalay po natin sa ating former president. At doon sa gold play button na inaasam-asam natin na makuha bago po mag-May 9, ay ibibigay po natin yan sa ating VP Sara Duterte. At siyempre, nakasulat pa rin ang pangalan ng Pangulong Duterte doon. No? Kaya subscribe ka na, like and share. Share ang ating video. Share ang ating video. Bakit po kailangan i-share? Malay natin mapanood po ng Pinklawan, Dilawan at mga loyalista at mapagbago natin ang pananaw nila sa gobyernong ito, no? At makasama natin sila sa hakbang ng pagbabago na mailuklok si VP Sara Duterte doon sa Malacanang as soon as possible. Alright. Simulan po natin. Meron po akong bonus video sa inyo. Si Senador Zubiri, sabi niya kay Bobong Marcos, kailangan magmura ka na. Yun po mga ka-reaction. Gusto po ni Zubiri na magmura na si Pangulong Duterte. Pero umpisahan po natin yan sa bangayan po ni Marcoleta at ni Magalong. Okay? Ito po mga ka-reaction
Hinamon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang naging pahayag sa kanyang talumpati sa Kongreso Kamakalawa. Anyway, doon sa pagsasalita niya, ay, pwede ko siyang, pwede siyang, I can feel na crusader din siya eh. Siguro passionate din siya sa good governance. Oh, di ba? Bakit mo siya binanatan, Mayor Magalong? Ang dami mo dapat banatang kongresista, bakit si Senator Congressman Rodante Marcoleta pa? Kaya minsan nagdadalawang isip ako kay Magalong eh. Hindi po, sa totoo lang, honestly. Hindi ako masyadong komportable kay Magalong kasi binabanatan niya si Marcoleta noon eh. Actually, noon po ito, Kaya ngayon, kahit na medyo nagiging masyadong maingay ang boses ni Magalong, pagdating sa 777 tsaka 30-30-30 na sinasabi niya na, may bagong pasabog na 30-30-30 na pag-uusapan natin mamaya, kahit alam po ni Magalong, Mayor Magalong, na alam na ng buong Pilipinas ang kanyang sinasabi na wag na natin pag-usapan yung 777, 7 million, 30 million. Baka hindi lang yan, Mayor Magalong. Baka mas malaki pa dyan. Kaya ang usapan dito, Mayor Magalong, kaya medyo hindi po komportable sa inyo mga DDS. Kasi unang-una, hindi kayo nagsasalita na suportado ninyo si BP Sara, which is hindi naman namin hinihingi sa iyo na nahayagan mong sabing suportado mo si BP Sara. Ito lang Mayor Magalong Pero wag naman sanang babanatan mo ang katulad ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. 'Di ba? Alam naman natin napakatapang ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Hindi yan basta-basta pababayaan niyang pinapalagan mo yan. Unang-una, hindi ka naman niya binabanatan. Noon, di ba? Ngayon, ito po ay nangyari po almost a year ago na. Babalikan lang natin. Kaya ako, ang reaction ko sa mga pagbubunyag ni Magalong ay yan parang redundant na Magalong. Redundant na po yan, Mayor Magalong, na alam mo yung 777, alam mo yung 30-30-30, alam na po ng bayan na hindi lang 777, hindi lang 30-30-30, ay billion-billion po. Mayor Magalong, billion-billion, alam mo yung billion-billion. Kaya nagtataka kami, ano ba Mayor Magalong, gusto mo lang bang sumakay sa bus? Gusto mo lang sumabay kay Senator Congressman Rodante Marcoleta na siya talagang wala siyang pakialam? Katulad po ni Bato de la Rosa, sabi ni Bato de la Rosa, hindi ko kailangan yung ayuda. Kahit nahihirapan ako sa kampanya, wala akong pakialam sa ayuda. Hindi ko kukunin yan, yung 5 billion yata na itinalaga sa Senado, na sila ang, hindi ko alam, sila ba yung magmamanage o na tagapaghalaga ng ayuda, hindi daw po kukuha si General Bato de la Rosa doon. Anyway, Magalong, makinig ka dito Mayor. Dito kasi sa pagbubunyag mo ng 777 at 30-30-30, at habang hindi ka hayagan at publicly na nagsasabi na suportado mo si BP Sara at suportado mo ang ayaw sa mga magnanakaw katulad ng ginagawa namin, hayagan kaming sumusuporta sa mga taong hayagang lumalaban sa mga tiwaling lingkod bayan, nagpapahirap sa bayan. Kasi halimbawa yung ginagawa mo, Mayor Magalong, na pagbubunyag pagdating sa 777, 30-30-30, ay nasa sarili ka lang, nandiyan ka lang, hindi ka nakikisama dito, katulad po ng INC, Mayor Magalong. Ang INC, alam naman natin ang tunog ng kanilang pananalita na suportado nila si BP Sara Duterte. Katulad ng ginawa ni Congressman Rodante Marcoleta na nakipag-alyansa na siya sa PDP laban. Ngayon, Mayor Magalong, ang tanong namin sa iyo, itong malaking katanungan, kung ikaw ay tunay na crusader sa korupsyon, ito, pakinggan mo ang sasabihin ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Mga kareaksyon, pakinggan po natin ang banatan ng dalawang ito na kung saan una pong bumanat si Mayor Magalong, at pagkabanat niya kay Mayor Magalong, bumanat po si Senator Congressman Marcoleta na ito pa lang si Mayor Magalong, meron din siyang confidential fund. Diba? Nagkukuda si Mayor Magalong dito pagdating sa pork barrel, bakit hindi pangunahan
ni Congressman Marcoleta ang good governance. Kasi ang pinangungunahan po ni Congressman Marcoleta ay sa energy yata. Kung hindi ako magkakamali ha. Correct me if I'm wrong. Tapos may ano siya, subcommittee. Pero dito para yata ang banat ni Mayor Magalong, bakit hindi mo pangunahan ng good governance? Alam mo ba, Mayor Magalong, na sinong nagbibigay ng mga committee? Ang ano yan? Ang anong tawag dyan? Speaker of the House. Kung hindi ako magkakamali ha. Ngayon, kung ang binigay ng Speaker of the House ay good governance ay binigay niya kay Chua. Kay Chua ba o kay Abante? Basta nasa dalawang yun. At si Congressman Marcoleta yata sa energy. Pagpapababa ng singil sa kuryente. Yun ang kanyang advokasya. Tsaka korupsyon. Ito naman si Mayor Magalong, diner niya si Congressman Marcoleta. At ang tanong, sino ang tumiklop sa kanilang dalawa? Di ba dapat pag sinimulan mo ang laban, dinir mo ang isang tao, Mayor Magalong, huwag mong titigilan yan, bugbugin mo yan ng mga sinasabi mo. Marcoleta, sige Marcoleta. Hindi, isang banat lang ni Marcoleta, tiklop na si Magalong. Kaya susuportahan ko itong si Magalong, siyempre kung makikisama siya sa atin, hayagan siyang makikisama sa atin. Pero wag niya tayong bubulagin sa mga 777 niya, sa mga 30. Anyway, sasabihin ni Magalong sa akin, wala akong pakialam sa Reaction TV PH kung hindi mo ko susuportahan. Ibig sabihin, wala ka rin pakialam sa mga listener ko at wala ka rin pakialam sa mga ka-reaction natin, di ba? Pag sinabi mong wala kang pakialam sa reaction mo, Reaction TV PH, ibig sabihin, wala mong pakialam lahat kami dito sa Reaction TV PH at ang lahat ng mga ka-reaction, lahat ng mga DDS at lahat ng mga sumusuporta kay BP Sara Duterte. Kaya dito mga ka-reaction, siyempre, ini-small tayo ng mga yan, pero okay lang na ini-small ang Reaction TV PH. Pero ang sinasabi ko kay Mayor Magalong, kapag nagse-777 siya, 30 siya, at mag-isa lang siya, ay saan ka papunta, Mayor Magalong? Iba yun lang naman ang panawagan natin. Pero pakinggan po natin ang banatan ni Mayor Magalong at ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin ito tapos sabay-sabay po tayo mag-react. At i-explain ko po sa inyo kung bakit si Mayor Magalong ay kailangan siyang magdahan-dahan pagdating kay Senator Congressman Rodante Marcoleta. Kasi talagang lalaspagin siya ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Sino pa bang pumangga kay Senator Congressman Rodante Marcoleta na hindi nalaspag? Diba? Wag naman yung iniisip mong laspag, yung nilaspag. Anyway mga karyaso, pakinggan na po natin Ito po yung sagot ni Senator Congressman Rodante Marcoleta sa hamon ni Mayor Magalong na kung saan ay pangungunahan dapat. Sabi niya, pangunahan mo dapat yung good governance kung talagang anti-corruption ka. Sumagot si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta pa ang yung babanatan. Ito po ang sagot ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Makinig ka, Magalong, Makinig ka, huwag kang babasta-basta. Astig-astig dyan, Okay. Hinamon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang naging pahayag sa kanyang talumpati sa Kongreso Kamakalawa. Anyway, doon sa pagsasalita niya, pwede ko siyang pwede siyang I can feel na crusader din siya. Siguro passionate din siya sa good governance. Ano kaya Congressman Marcoleta, why don't you lead the good governance advocacy sa Congress? Siguro yan ang pinakamagandang opportunity. Yan ang silver lining dito. Diba? Papogi si Magalong Alam mo ba Magalong na ano yung advokasya ni Senator Congressman Marcoleta? Alam mo ba sino ang nanguna kung bakit naipasara ang ABS-CBN? Alam mo ba ang mga galawan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta? Hindi nagkikipaglokohan yan. Hindi nakikipagbiruan niya sa'yo, O makinig ka ngayon, bubulat-lating ka niya. Masyado kasi si Mayor Magalong, kung magsalita kasi siya laban kay Senator Congressman Marcoleta noong 1 year ago, at ngayon bumubunganga na naman siya sa 777, 30. At yung hinihintay lang natin alam mo na, sumuporta sa katulad na mga DDS o sumuporta sa atin na tayo talaga ay hayagang against sa mga ganyang mga galawan ng mga politiko,
Pero dito, balikan lang natin ito kung talagang si Magalong ang kailangan natin paniwalaan sa kanyang mga 777, 30, tapos wala namang wala naman siyang publicly condemning BBM, wala namang publicly na sinasabi niya ang pangalan ni Tambaluslos, wala namang publicly binabanatan niya yung Tuwadcom, wala namang publicly na binabanatan niya kung sino ang nasa likod ng 777, 30, hindi nga niya mabanggit ang pangalan ni Romualdez eh. Paano kami maniniwala sa iyo, Congressman Magalong, hindi mo nga mabanggit ang si Romualdez, si Tambaluslos, hindi mo nga mabanggit eh. 777 ka na 777, 30 ka ng 30. Hindi mo nga binabanggit oh. Siguro kung binanggit mo, hindi ko pa narinig, di ba? Baka pwede nating malaman at mabanggit mo na itong si Romualdez ay talamak ang kanyang korupsyon. Wala. Ito, sasagutin ka ni Rodante Marcoleta, pakinggan po natin ito. Hinamon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang naging pahayag sa kanyang talumpati sa Kongreso Kamakalawa. Anyway, doon sa pagsasalita niya, pwede ko siyang pwede siyang I can feel na crusader din siya eh. Siguro passionate din siya sa good governance. Ano kaya Congressman Marcoleta, why don't you lead the good governance advocacy sa Congress? Siguro yan ang pinakamagandang opportunity. Yan ang silver lining dito. Pero huwag kang magpaparata. Do not point the accusing finger to the legislature. Ito ang buwelta ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos nitong batikusin ang mga mambabatas na mayroon pa ring pork barrel funds subalit ayaw lamang aminin. Ang pagbatikos ay ginawa ni Magalong sa naganap na flag raising ceremony sa Camp Crame noong July 3 kung saan pinuna nito ang plano ng Kamara na pagbayarin ng kontribusyon ang mga military at uniform personnel para sa kanilang pensyon at hindi nakunin ang malaking pondo sa kaban ng yaman. Giit ni Magalong umabot na sa 14.10 trilyon ang utang ng Pilipinas at sa harap nito ay ayaw pa ring bitiwan ng mga mambabatas ang kanilang pork barrel funds. Hamon ni Marcoleta sa alkalde na kung nagmamagaling ito ay mainam na mauna siyang i-give up ang kanyang natatanggap na pension, gayon din ang 2 million pesos na confidential fund na nakukuha nito. It is as if the good mayor of Baguio would like to portray himself as the knight in shining armor, armed with a silver bullet to address corruption in this country. Sagot naman ni Di ba? Sabi niya, meron ka bang silver bullet na kapag kinalabit mo yung gatilyo, mawawala na lahat ng korupsyon? Ano kaya sasagot dito ni Magalong? Di ba? Kasi ang dami-dami mong babanatan, Magalong. Babanatan mo pa si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Dito, sabi niya, di ba magaling ka? Di ba? Ako pabor din naman ako doon sa sinabi ni Magalong na wag nang hindi dapat singilin ang mga uniforming personnel para sa pensyon ng mga retiree. Mali po yun. Mali yun. Hindi pwedeng pa-shoulder yun. Doon sa mga mali yun. Pero dito, sinasabi nga, sige, magaling ka, di ba? I-give up mo yung yung pension mo. Di ba? Gusto mo magaling ka, di ba? Di ba meron kang confidential fund? Di ba Magalong meron ka rin confidential fund? Di yung confidential fund mo, i-give up mo kung talagang anti-corruption. Galing mo Magalong Magalong sa patod tiyada ni Marcoleta. Pero it's useless. Sasagutin ulit natin. Kakasagutan lang yan. Di ibig sabihin, Magalong, ito tingnan natin di ibig sabihin, useless din yung pag-dare mo sa kanya. Useless din yung paghahamon mo sa kanya nung una. Inahamon mo siya. Ikaw yung unang umamon eh. Nung pumulag siya, sasabihin mo, yung pagsagot mo sa kanya, useless. Tiklop po dito si Magalong. Alam mo, gustong-gusto ko yung tapang niya eh. Pero hindi yung tapang niya kulang sa talim eh. Di ba mga kareaksyon? Kung talagang ang tapang ni Magalong ay talagang matalim
dapat banggitin niya ang pangalan ni Tambaloslos, ni BBM, ni Palaka. Hayagan niyang banggitin ang pangalan ng mga tuwadkom. Wala siya sinasabi. Ang sinasabi lang niya 777. Ang sinasabi lang niya 30-30-30. Ano ba yan, Magalong? Paano kami maniniwala sa yun yan? Kulang sa rekado ang iyong mga inahaing pagkain. Walang lasa. Diba? Kung ikaw ay talagang nag-aanalisa sa sinasabi ni Magalong, para sumasabay lang siya sa atin. Pero yung pagsabay niya sa atin, napaghahalata natin na kulang. Wala, tayo talaga ang crusader. Tayo ang crusader kasi ang sinusundan nating mga leader, sila yung mga anti-corruption crusader na may napatunayan na sa kanilang mga bayan, na may napatunayan na sa kanilang mga lugar. Di ba? Na may napatunayan na sa kanilang city. Di ba, Magalong, ano ba yung napatunayan mo sa city mo? Paki-explain nga sa amin. Di po ba, Magalong? Nagpunta pa nga yata yung kay OJC sa Baguio para maglinis Di ba? Nagpunta pa yung kay OJC sa Baguio para maglinis kasi nakita nila yung Baguio napakadumi yata. Tapos tumungtuwa si Magalong at pinuri niya yung kay OJC, ganun ba yun? Diba? Siyempre yung mga kay OJC hindi na pupunta ng Davao yan para maglinis Kasi malinis doon. Yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, punta tayo sa Baguio. Bakit? Yung Baguio kasi nabalitaan namin napakarumi. Linisin natin. Okay, ito po. Pakinggan po natin si Magalong. Gusto ko yung hindi naman lahat na sinasabi ni Magalong against ako. Kaya lang ang hinihingi ko kay Magalong, demanding ako Kailangan hayagan niya sabihin ang pangalan ni Tambaloslos, ni Bobong Marcos, ng administrasyon na to, at hindi yung nagba-blind items ka dyan. Blind items ka ng blind items. 777, 30-30-30. Ano yan? Alam naman namin yan, Magalong, hindi lang 777. Hindi lang 30-30-30. Trillion na nga ninanakaw billion pa lang. Billion pa lang. Okay, billion pa lang. Pagitanggal po sa record yung trillion in aid of the legislation. Okay, pakinggan po natin si Magalong. Mawala tayo sa focus doon sa ating advocacy. Di ba? Tingnan mo. Tingnan mo ba? Confidential fund na nakukuha nito. Di ba? It is as if Di ba? May confidential fund pala si Magalong. Magalong! May confidential fund ka pala. Alam naman natin ang confidential fund. Yan ang pinakamadaling kurapin. Hindi ko naman sinasabing ninanakaw ni Magalong yung confidential fund niya. Pero confidential nga yan walang makakaalam dyan kung ninakaw mo o hindi mo ninakaw. Yan ang tinatawag nating corrupt na confidential. Di po ba mga ka-reaction? Makinig po tayo dito. the good mayor of Baguio As if, would like to portray himself as the knight in shining armor, yun, armed with a silver bullet yun. to address corruption in this country. Di ba? Sagot naman ni Magalong sa patotsyada ni Marcoleta. Pero it's useless. Sasagutin ulit natin. Kakasagutan lang yan. Mawala tayo sa focus doon sa ating advocacy na good governance. Bumanat ka kasi. Nung sinagot ka niya, hindi ka na makabanat ulit. Kaya ako dito mga ka-reaction dahan-dahan ako magtitiwala sa mga nagsasalita na ganyan. Hindi ko sinasabing ayaw ko si Magalong. Hindi ko sinasabing masamang tao si Magalong. Pero ang kanyang ginagawa ay kulang. Kulang sa rekado, Magalong. Hindi mo kami matatangay sa mga ganyang patutsada. Huwag ka kasing titiklop kung kaya mong sagupain at banggain si Marcoleta. Binabangga mo tapos tumitiklop ka. Babanggain mo si Marcoleta tapos sasabihin mo, useless. Di ibig sabihin, useless ka, useless ang sinabi mo, useless ang patutsada mo. Di ba? Walang ganyan, Magalong. Dapat kung talagang ikaw, shining armor ka, meron kang silver bullet, dapat magaling kang sumagot kay Marcoleta. Di po ba mga ka-reaction? Tuloy natin, ha? So, anyway, nasagot ko naman na yan during my first interview. Ano yun? Kaya siguro iwasan na natin. Oo. Kasi
Hindi naman yun ang direction natin. Hindi naman yun talaga ang intention natin. Hindi ang purpose natin. Ang objective natin is how to promote good governance, how to raise awareness among our constituents, among the people, among the masa, para maintindihan nila kung anong effect ng corruption sa kanilang buhay. Kung magsasagutan lang kami dyan, mawawala tayo sa focus. O, ba't binanatan mo? Ba't binanatan mo si Marcoleta? Di ba ayaw mo naman pala sumagot? Banat siya kay Marcoleta, bumwelta si Marcoleta, tameme si Magalong. Ayaw na daw niya sumagot. Kaya sa susunod, Magalong, Mayor, sa susunod, ang payo ko sa'yo, huwag kang babanat kung hindi mo tatapusin yung laban, ha? Ngayon, nagpapasikat ka na naman. 777, 30, 30, 30. Na ano lang kami, natutuliling yung tenga namin kasi sumasawsaw ka pa eh. Pag sumawsaw ka, kailangan dire-diretso yan. Kailangan shoot na shoot sa bangayan. Hindi yung blind items ka, 777. May nalaman na naman akong pasabog, 30, 30, 30. Ano yan? Alam namin yan. Di lang 777, di lang 30, 30, 30. Ngayon, kung ikaw ay agang sumuporta kay BP Sara Duterte, at ikaw ay agang sumuporta sa mga laban sa mga korap, di ba? Malay natin si Magalong pala may planong tumakbong presidente. Yan pala ay pakawala lang ng mga kalaban. Diba mga karyaso? Kaya nag-iingat tayong kung sino-sino. Katulad ni Busita. Si Busita, sabi niya, corrupt daw. Mas corrupt daw yung administrasyong Duterte kaysa sa administrasyong Marcos. Tapos, kumambuse siya. Hindi raw niya sinabi yun. Di sunog si Busita. Mantakin mo si Busita, wala namang ginawa yan kundi sitayin yung mga pulis na nagsisita sa mga riders. 'Di ba? Wala naman talagang yung kanilang one rider party list. Di dapat yung one rider party list kahit nagbigay lang siya ng libreng helmet. Nagbigay siya ng libreng helmet sa mga riders na hindi kayang bumili ng helmet. 'Di ba? Magsabi siya ng batas, mag-ano siya ng batas, yung one rider party list, mag-ano siya ng batas na lahat ng mga professional rider na hindi kayang bumili ng kanilang mga helmet o maghuhuli ng mga taong walang helmet, bigyan sila ng helmet, di ba? Tapos magkakaroon sila ng record na nabigyan na ng helmet ang isang tao na to at nag-violate pa rin na hindi pa rin siya nagsusot ng helmet, di i-revoke mo yung kanya lisensya, hindi na siya pwede mag-drive ulit. Kaya lang nagawa ng one rider party list, ayun, magnangawa si Gutierrez doon sa Tuwadcom as if naman napakaganda ng kanyang advokasya na one rider party list na tumuwad pa ng tumuwad ang gago. Di ba mga ka-reaksyon? O ngayon, ito, isa pa tong si Magalong. Mantagin ninyo, binanatan niya si Senator Congressman Rodante Marcoleta nung bumwelta si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ano pong nangyari? Anong nangyari nung bumwelta? Tiklop si Magalong. Kaya ngayon, nangangawa na naman si Magalong, 777, 30, 30, 30. Sabihin mo kasi, sabihin mo kasi yung mga tao sa likod ng 30, 30, 30, 777 na yan. Hindi yung nagbablind items ka dyan. O yun lang ang hamon namin sa'yo. At hayagan ka dapat sumuporta kung sino dapat susuportahan natin para labanan ang mga ganyang bagay. Hindi pwedeng nandyan ka, nandito kami. Hindi pwedeng ganun. Dapat ang isang walis, pag samasamahin mo yan, para tayo ay malakas. Di ba? Babalikan pa rin. Mamaya, susuportahan natin si Magalong. Maya-maya, binabanatan na naman yung mga tropa natin. Hindi pwede yun, di ba? Kailangan bago pa lang yung pagbigay natin ng simpatya sa katulad ni Magalong tsaka ni Busita, pag-aralan muna natin yung kanilang track record, sino bang binabanatan ng mga yan nung unang panahon. Di ba mga kareaksyon? Pakinggan natin. Ang pensyon ng military and uniform personnel ay isa sa malaking isyu ngayon. Ilan sa panukala para matustusan ang pensyon ay ang kuna ng buwanang kontribusyon ang mga military and uniform personnel gaya ng sistema sa GSIS at SSS, balit tutol dito ang karamihan. Kasama na si Magalong sa katwirang hindi ito ang siyang itinatakda ng batas. Dagdag pa ng alkalde, hindi siya pinanghihinaan ng loob dahil nakatatanggap siya ng maraming suporta sa kanyang mga binitiwang talumpati sa Camp Crame. Sabi ko nga sa kanila, I'm not going to give up my advocacy to promote good governance and to address corruption.
Ay, nakakalungkot lang kasi na natwi-twist eh. Si Magalong tatakbong Senado. Ay, national government. Diyos ko. It's not about Magalong. It's about the fight against corruption. Oo, di ba? Si Magalong medyo na ano na yun, alam niyo po, mga kareaksyon. Napakasarap kasi ng kapangyarihan. Kaya dito makikita po natin si Magalong, bago po natin na talagang ipopromote yung kanyang advokasya, kailangan malaman muna natin kung saan siya nanggagaling. Kung ano talaga yung kanyang prinsipyo at kung ano talaga yung kanyang intensyon. Maya-maya, babanatan na naman niya si Marcoleta niyan, tapos titiklop na naman siya. Huwag ganyan, Magalong. Kaya kasi kailangan, pag binanatan mo si Marcoleta, huwag mong titigilan. Dapat, pag sinagupa mo si Marcoleta, dapat, yung buong buo ka, hindi yung, hindi, wag na natin banatan. Anyway, mga kareason, Mayor Magalong, daan-daan lang sa pagbanat. Daan-daan lang sa pagbanat, baka masunog ka na naman. Kaya dito yung 777-30-30-30 niya, okay lang. Okay lang tayo dyan. Believe tayo dyan, naniniwala tayo dyan, at least sinasabi niya. Pero kahit hindi niya sabihin niya, alam naman natin, ninanakaw nila. Ano pa ba doon bago, Magalong? Wala na. Ito naman, ito po yung bonus clip natin, Ito po yung bonus clip na si Subiri, sabi niya, dapat magmura ka na. Ito po, pakinggan po natin, mga kareaksyon, So, di ba binabani yung tariff sa imported rice, pero mataas pa rin ang presyo. Tapos yun nga, sabi nyo nga, may cartel pa rin. So, nasaan ang problema? Number one, dapat ba ibalik na lang yung regular na tariff? After all, hindi naman pala ito effective to lower the price. And, alam niyo, binaba nila yung tariff, mga kareaksyon, para lamang yung mga sindikato ay lalong yumaman. Sino bang mga kasama sa sindikato? Nasa gobyerno ba sila? Sabi niya, pare, tanggalin natin ang tariff, sabihin natin para bumaba ang bigas. Kasi napakalagi ng tariff Tanggalin natin yan. Sige, tanggalin natin. Pero hindi naman natin ibababa ang bigas. Tatanggalin lang natin yung tax. Ganun yun. Tinanggal. Di ba? Di happy-happy na naman yung mga inayupak ng mga sindikato. Alam niyo po ba na ang sindikato hindi na yumayaman sa shabu? Ang mga sindikato po hindi na yumayaman sa cocaine o sa illegal drugs. Hindi na po yumayaman ang sindikato dyan. Maliit po ang market niyan. Kasi halos lahat po ng Pilipino ngayon ay nananalangin at natatakot sa Diyos. Maraming nagugutom. Pag maraming nagugutom, maraming nagbabagong buhay, maraming nananalangin. Di ba? Maraming makakarating sa langit. Ngayon, sabi nila, hindi na, wala nang bumibili ng shabu at cocaine. Nananalangin lahat ng tao na magkaroon ng bigas. Ngayon, ano sabi ng mga sindikato? Pera nasa bigas at asukal. Iyon ang pukusan natin, bigas tsaka asukal. Dahil pa yan ang shabu, yung shabu babatakin lang yan, konti lang ang gumagamit. Yung kanin lahat kumakain. Di ba, tanggalin ang tarif. Balik ang kita. Yan, tingnan po ninyo, sinasabi natin dito na ang pera nasa bigas. Wala na sa krudo ang pera kasi meron na mga battery-powered vehicle. Paalis na tayo, may mga solar nga di ba? Di ba? Sabi nila, yung bigas. Bigas, nasa bigas ang pera. Tito, pakinggan po natin. so, di ba binabani yung tariff sa imported rice, pero mataas pa rin ang presyo. Tapos yun nga, sabi nyo nga, may cartel pa rin. So, nasaan ang problema? Number one, dapat ba ibalik na lang yung regular na tariff? After all, hindi naman pala ito effective to lower the price. And yun, saan nagkukulang sa paghabol sa cartel? Ang sabi ng Department of Agriculture, wala silang power. DTI ang humahabol. Alam mo, ginawa na po natin yung Anti-Smuggling Act, di ba? Naipirma na po ng Presidente nung nakarang taon. Siguro, implementation na lang niyan. I don't think we need to, NIMFA, I don't think we need to create any more laws. I don't think, NIMFA, we need to create amend any more laws. Napakahigpit po ng Anti-Smuggling Act, Agricultural Smuggling Act na napirma ni President
Marcos, it needs political will. Siguro, magmura na ang Pangulo. Di ba? Magsalita na sana, mura! Diba sabi niya, putangin na kayo! Ikukulong ko kayo! Sabi po ni Subiri, kailangan magmura na ang presidente. Tangin na kayo! Namimiss ni Subiri si Pangulong Duterte. Namimiss po ni Subiri ang Pangulong Duterte sa kanyang pagmura. Sinasabi ko pakinggan natin ha. We need to create amend any more laws. Napakahigpit po ng Anti-Smuggling Act, Agricultural Smuggling Act na napirma ni President Marcos. It needs political will. Siguro, magmura na ang Pangulo. Di ba? Magsalita na sana, mura! Ikukulong ko kayo! Para matakot sila. Yan ang siguro kailangan ng gawin ng Pangulo. Kasi alam ko, puso ng Pangulo nasa taong bayan, lalo sa ating mga magsasaka. Because he was Secretary of Agriculture, concurrent Secretary of Agriculture for at least a year. And so, nasa puso po niya ang adikain ng ating mga magsasaka. Mali ka dyan, Subiri! Kala ko matalino si Subiri, mga ka-reaction na. Kala ko matalino yung taong to. Tama yung sinabi niya, kailangan magmura na si BBM. Kailangan pa, paano magmumura ang isang kuting? Paano magmumura ang isang kuting? Hindi naman yan si Digong. Pag nagmura yan, tatawanan lang ng mga tao. Sasabihin ni kuting, putangin na ninyo, magbago na kayo, ikukulong ko kayo. Ano sasabihin? Magkakaroon ng rigudon sa social media. Sabi ni Subiri, ang puso daw ni Bobong Marcos nasa agriculture. Mali yun, Subiri. Alam ni Bobong Marcos na ang pera nasa agriculture. Kala ko matalino si Subiri, no? Dito sumablay siya eh. Sabi niya, may isang taong kang current Department of Agriculture Secretary, si Bobong Marcos. Di ba? Kasi nasa puso niya ang mga magsasaka. Subiri naman. Nagpapatawa ka, Brad. Alam kasi na yung mga yan na ang pera nasaan? Nasa agriculture. Kung nasaan ang pera, gusto nila, hawakan nila yan. Di po ba mga kareaksyon? Di ba? Ikaw naman, Subiri. Di ba sabi nyo, yung tarif, balik yung tarif. Kasi nandyan ang pera sa bigas. Bigas is the new, new addiction. Anyway, tuloy po natin. Gusto po natin magsasaka at ating kababayan na magkaroon po ng murang bigas sa merkado. It needs political will. At this point in time, I don't know what else we can do in the Senate and the House of Representatives. Dinagyan po natin, heinous crime na po yung agricultural smuggling. Heinous crime. Pag may mahuli po kayo sa bodega na napakaraming sakong bigas na hindi po gumagalaw at hindi nyo ilalabas, I think the penalty is very strict, no? Over 20 years. Ang jail time, fines of billions of pesos or tens of millions of pesos. Napakabigat. Kaya ang kailangan natin, political will. The President really this time has to show the teeth of government in processing this. Para sa ganun ay bumaba po ang presyo ng bigas sa merkado. Dapat magmura na ang presidente natin, lalo-lalo na dito sa presyo ng mga agricultural commodities dahil sa pag-aabuso nitong mga cartel na ito, whether it's a tomato cartel, rice cartel, vegetable cartel. Kailangan magalit na po ang ating Pangulo. Huwag po siyang maging forgiving. At ilabas na po ang pangil na ilagay po natin sa batas ng Anti-Agricultural Smuggling Act. Ay, Subiri. Alam mo yan, Subiri. Magmura na daw ang Pangulo. Paano magmumura si BBM? Putangin na nyo! Matakot kayo sa akin! Isa akong puting! Di po ba mga ka-reaction? Anyway mga ka-reaction, kayo po ang mag-react dyan sa comment section. Lahat po yung sinabi ni Subiri ay mahirap po kasi nagsasalita si Subiri na dapat magmura na si Kuting.
paano nga magmumura yan, di ba? Hindi pwede magmura yan. Ano sila? Decente sila. Di ba mga kareaksyon? Anyway, mga kareaksyon, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video. I-share ang ating video. I-share ang ating video. Alright. Shukran. God bless you all. Duterte. 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 Duterte.